Isang panibagong araw para sa isang moto adventure. Sa adventure na ito, tayo ay maglalakbay patungo sa isang lugar na unang beses pa lang natin mapupuntahan. Ito ang General Nakar na matatagpuan sa probinsya ng Quezon. Sa ating paglalakbay patungo sa dagat, dumaan tayo sa isang trail road na tunay na isang pagsubok sa ating motor. Bagamat naging hamon ang daan, sobrang sulit naman ang bawat hirap dahil sa napakagandang tanawin na naghihintay sa ating destinasyon. Let's go! Good morning, Internet. Nandito tayo ngayon sa Marilake. Kakalampas lang natin ng Welcome Arc sa Infanta at ngayong araw ay pupunta tayo sa General Nakar pero walang specific na destination doon, para explore lang. First time nating pupunta sa lugar na yon at wala pa tayo specific na pupuntahan, so maghanap lang tayo kung saan magandang spot na mapuntahan doon at yung mahanap nating lugar, try natin mag day tour lang ng camping or picnic, ganyan. So kakalapas nga natin ng Welcome Arc sa Infanta at ang daming tao, ang daming mga riders. Yun lang naman. So let's go, samahan nyo kami. Patungo tayo sa General Nakar pero di pa natin alam kung anong i-expect doon. First time lang natin pumunta doon. Lakad natin doon is maghanap lang tayo ng magandang spot kung saan pwede tayong magtayo ng tarp, tapos tatambay lang and try natin sumagad hanggang sa kakayanin natin sa motor. Probably doon tayo sa beach side na area sa General Nakar, pero tignan natin kung may mahanap tayo na bago pa man mapunta ng dagat, may makita na tayo magandang spot at maka doon na tayo tayo ng tarp para tumambay. Kahit summer na nga dito sa Marilake, bandang Infanta, maganda pa rin yung panahon, malamig. So ayon sa mapa, 1 hour 34 minutes pa General Nakar. Pinin ko pala sa isang dulong dagat na nakita ko. Tignan natin kung kayang puntahan ng motor, kasi pagkakalam ko General Nakar, majority is wala pa pave na kalsada, mostly mga trail road siya, and yung iba pa nga baka pathway lang para sa tao yung daanan. Basa yung kalsada dito sa Infanta pero sumisikat na yung araw, so umulan siguro kanina at buti na lang hindi tayo naabutan kung sakaling umulan nga talaga, kasi kanina pa basa yung kalsada eh. Sarap talaga mag chill rides dito sa Baguio feels yung weather dito, lamig. Pag ganitong summer, masarap talaga mag rides dito banda pa Infanta, kasi parang di affected ng mainit na panahon. Sa nakailang pabalik-balik namin dito, lahat laging umuulan o maulap, foggy, ganun yung panahon dito, at laging malamig, tapos mapuno pa yung mga kalsada, mala 3 ton yung mga kalsada dito, kaya chill talaga, enjoy. Hindi ko alam kung kita sa camera pero medyo mahamog.
at time check is 8:28 AM. Ganito kaaga, medyo may hamog-hamog pa sa kalsada. Nasubukan din namin bumiyahe dito ng madaling araw, mga alas 3 ganyan. May kakapalan nga lang din yung hamog pag ganong oras, kaya kailangan din magdoble ingat sa pagbibiyahe dito po, lalo pag madilim, kasi wala nga din street lights. Kita yung mga bundok. Nandito pa rin to, tagal-tagal na nito naka-stuck dyan. Dito sa banda dito ng Infanta, ito na yung daanan pababa ng Agos River. Actually, pag makikita mo yung mga kalsada ang pakaliwa dito, yan yung mga bababa ng Agos River. Marami naman yung mga magkakaibang may resort, ganyan, mga ganyan, this way. Yan, bababa na Agos River. May mga kubo din, nag-range from 500 and above. Pero pag ayaw mo kumuha ng kubo, libre naman siya. Walang bayad yung pagpunta doon. Yung mga may bayad lang pag makikipark ka sa itaas, yung mga designated parking area. Yung iba doon naniningil na parking. Pero kung gusto mo naman ibaba yung motor or sasakyan sa may ilog banda, pwede rin naman at mag-set up ng tent or tarp o mga upuan doon. Time check, 43 minutes. General na car na tayo, banda sa may dagat. So yan, padiretso, Infanta, general na car. Tapos kanan is Real. Ito daw sabi ni Map. Medyo mainit na dito humid. Mukhang bypass road tayo pinadaan ng mapa natin. At hindi talaga sa main highway na daan pa general na. So ito talaga yung main highway. Diyan sa kanan siguro yung dapat nadadaanan kung hindi tayo nag-bypass road. Ayan, malapit na tayo sa welcome park ng General Park. Hindi ako nagkakamali, yung ito yung tubig nang gagaling sa may paliguan sa Agos River sa taas. So ito yung lalabas na ng dagat. Maligayang pagdating General Naka Quezon. Gandang araw. Taytay Rizal po. Sa may dagat lang, mamasyal. Dagat lang. Opo. May reservation na po sila sir sa on sa wala pa po. Wala pa po. Walk-in lang. Search ko na lang po siya kasi para na lang po mga Saan po yun? Ito ulit. Register daw. Sir, paano na lang po sa mga
Okay, sige po. Siguro. Kaliwa daw. General Nakar. Dito nga. Ayan. So, dito pa lang yung registration sa tourism office nga, General Nakar. 30 pesos per head yung babayaran. Tapos may form lang na fill outan. And recommended na mag-register. Para sa akin, yung pag-register is one way of supporting yung tourism ng local area or yung LGUs. Alright, so papunta na tayo sa beach area, and after registration nga doon sa may tourism office, babalik tayo dito sa malapit sa Arco at dito sa may pakanan yung daan. Problema nga lang, kalimutan natin yung butane. Tingnan pa natin paano tayo makapagluto. Bili ng butane. Okay. Dito na. Dito pa nga lang trail road na. Medyo matagtag yung gulong ha. Ko kailangan magbawas. Pakiramdam ko kakalas yung mga nuts and bolts. Yung mga ternilyo ng motor parang kakalas sa tagtag. Grabe. Sa lahat ng napuntahan, ito na yata ang pinakamahaba na trail road na nadaanan natin. Okay, dito tayo sa tulay. No, ganda paliguan yung tubig. Tapos may cottage din doon sa kaliwa. May nagpipiknik na rin. Libre labs pag tayo doon. Doon na nag set up na upuan. Yun o, sa may kanan doon. Ayun, sementado na yung daan doon sa taas. After almost or more than 30 minutes, nagkaroon din ng semento na kalsada. ERV Cottages.
Hanggang dito lang pala yung portion ng ano, sementado. Kung magkaroon man ng milagro at biglang may mabibilhan ng bituin dyan, adi very good. Pero it's highly unlikely na magkakaroon pa ng mabibilhan ng bituin. Mas mataas pa ng chance na makahanap tayo ng karinderya dyan para sa kakainin natin. One way ba yun? Padanan mo natin yung mga ang huling van. Bili na lang kaya tayo ng lighter, tapos makolekta ng kahoy-kahoy. Actually ito pwede na nga eh. Check pa natin dito kung mayroon. AM. Dito na pala tayo sa may dagat banda ng General na Park. Resort naman dito. Nandito na tayo sa destination natin. Ito lang nahanap nating spot na mukhang pwedeng mag-set up ng mag-set up ng tent. Tapos may neighbor tayo din pala. Nakita lang natin na nag-set up sila dito, so gumaya na tayo. Ito yung dagat at may fresh water naman dito na dumudugtong sa dagat. Mukhang pwedeng magtampisaw dito. May init nga lang. Hindi ko alam kung ito yung best spot, pero for sure meron pang mas magandang area dito sa General Nakar para tumambay. Pero ayun, ito yung napili nating spot. And since tabi lang siya ng kalsada, wala tayong babayaran. May silong na rin siya dahil nga may mga puno-puno. So upuan na isa-set up natin.
Check natin yung tubig. Ilog na tumatagos palabas sa dagat. Ito yung Pebble Beach. May nagtayo ng tent doon. Oh, medyo mainit. Doon banda maraming sunod-sunod na resort. Pero ito yung spot natin. Tabi lang ng kalsada na area. Tapos na lang tayo west. Dito gumaling yung simula tubo natin. Dagat. Yung dagat, mabuhangin. I mean, mabato pala. Mabato yung dagat. Ang daming coconut trees. May mga malilit na kubo-kubo. Pero hindi naman pinaparentahan. Parang personal yata. Okay din yung pwesto natin dito kasi maraming puno. Kaya silong. May binawon kaming tarp. Pero di na namin ginamit kasi may silong naman. Okay naman pagkakasilong niya. Ayun. Hindi muna tayo. Sarap tumambay dito, relaxing. Okay dito kasi 2-in-1 kung gusto mo ng tubig, ilog, nandyan na. Tapos kung sawa ka na, pwedeng lumipat ka doon, tubig dagat. So may choice ka kung anong tubig, klase ng tubig gusto mong paliguan. Pero dito lang din sa pwesto natin, wala palang CR. Kaya pag nasi-CR, ayun, diskarte na lang. Hindi lang pala white sand dito. So ayun, buhangin talaga siya yung ginagamit pang construction. Pero masarap naman maligo sa ilog. So this is it. Tapos na tayong tumambay at sobrang enjoy naman. So let's go home. Tapos na tayo mag-pack up at maglinis. Palis na tayo.
Yan, saktong palis tayo, may sumunod sa pwesto natin. Doon tayo pumesto kanina. So, let's go. Tatlong oras na ulit, pauwi. Balik ulit sa malubak na kalsada. Pero worth it naman, masaya. Masaya yung pagtambay natin doon. At dito lang yan sa General Nakar, kung saan meron pang mga raw spots na mga ganun. So siguro kung totalin yung gastos natin ngayong araw, gas lang, tapos pagkain, at yung tourism office na 30 pesos per head. So baka more or less gastos lang namin around 700, mga ganun, kasama gas. Kahit sabi na natin 1K, mura pa rin yun. Day tour. At oras ay alas 3 na. Alas 3 ng hapon. So siguro hanggang dito na lang muna tayo. At nag-enjoy naman tayo ng todo. Nawala yung stress natin na naipon sa isang linggo. At masasabi ko, worth it na balik-balikan yung spot na yun. Kaya kung umabot ka sa point ng video na to, salamat sa pagsama, sa pagtambay sa tabi ng dagat, at pwede rin mag-like, subscribe at mag-share. Thank you sa panonood. Bye!